Sa iba naman balita, umalma ang isang Davao City-based journalist sa naging paggamit ng isang prosecutor ng International Criminal Court sa kanyang CCTV video sa confirmation of hearing charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginit ang nasabing mamamahayag na hindi po siya kailanman kinontak ng sinumang ICC investigator o ng prosecutor bago ito pinakita sa pagdinig. Kaya mariin niyang tinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na-edit o pinagtagpi-tagping video. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali sa day 3 ng nagpapatuloy na confirmation of charges hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay napansin ng isang Davao City-based journalist yung isang video na ginamit na presentasyon noong day 1. Inalmahan ito kaagad ng nasabing Davao City journalist at humihingi siya ng mismong apology o nagdedemand siya ng apology doon mismo sa ICC prosecution kung bakit ginamit ang kanyang video at ikinonekta pa sa kaso ng Pangulo na hindi naman daw dapat. Bahagi yan ng mga naunang naging presentasyon noong unang araw ng presentation of charges sa International Criminal Court kaugnay pa rin ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ipinakita ng prosekusyon sa pagdinig ang isang 2013 video kung saan makikita si noon at dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumutugon sa isang footage ng pagpaslang sa tatlong pinaghihinalaang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City. Ayon sa prosekusyon, makikitang parang ipinagmamalaki pa raw ng dating Pangulo ang mga pagpatay at iginiit na malaya o manong kumikilos sa mga salari na inuugnay sa Davao Death Squad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators shooting, committing the crime. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder. Pero dahil sa presentasyon na yan, umalma ngayon ang Davao City-based journalist na si Ben Jason Tesorna na siyang nagmamay-ari ng nasabing video. Naglabas tuloy ng digital copy ng notarized affidavit of denial si Tesorna para tutulan ng paggamit at pagpresenta ng kanyang CCTV video ng ICC prosecutor na si Julian Nicol sa confirmation of charges hearing noong day 1. Sinabi ni Tesorna sa kanyang affidavit na siya ang kumuha din umano at nag-record ng video noong December 19, 2013 nang siya pa ay journalist sa Davao at siya rin ang nagmamay-ari ng copyright nito. Dagdag pa ni Tesorna, hindi siya kailanman kinontak ng sinumang ICC investigator o ng prosecutor bago ipinakita sa pagdinig ang video. Kaya mariin niyang itinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na-edit o pinagtagpi-tagping video. Giit ni Tesorna, ang naturang video ay walang kinalaman sa umano'y extrajudicial killings o EJK. Anya siya mismong kumuha ng video na nagpapakita lamang kung paano ipinakita ng dating Pangulo na nooy alkalde pa ng Davao City ang mga bagong high-tech CCTV camera sa lungsod. Nakipag-ugnayan na ang isa sa mga abogado ng kampo ng depensa na si Atty. Martin Delgra kay Tesorna para sa paggawa ng affidavit laban sa CCTV video na inilabas ng ICC prosecution sa confirmation of charges hearing. Patuloy na inaabangan naman ang tugon ng kampo ng ICC prosecutor kaugnay sa isyong ito. Samantala ngayong ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa ICC, nasa ang ipagpapatuloy naman ng prosekusyon at mga abogado ng mga biktima ang paglalahad ng karagdagang ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng dating Pangulo. Samantala, Ali, sa nagpapatuloy na confirmation of charges hearing ay itong day 3 ng pagdinig, nagpresenta na muli ng bagong argumento ang kampo ni FPRRD sa pangunguna ni Nicholas Kaufman. Kabilang sa kanyang inilatag ang pagkwestiyon sa ICC kung bakit inabot pa ng ilang taon bago nagbukas ng investigasyon ng ICC. Inihayag din ito ang pagkwestiyon sa ilang mga inilabas na video clips mula noong day 1, kabilang
idagdaga yung video clips na ating ibinalita na tumutukoy sa baga umano'y mga naging operasyon sa war on drugs at kini-question kung ito ba ay dapat na maging isang ebidensya sa kaso. Maging ang iba pang mga detalye na ipresenta ng prosecution. Ipinahayag din ni Kaufman ang pag-asa na maibasura ng ICC pre-trial chamber ang pre-trial chamber 1 ng mga kaso at maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Ganap na raw na hindi sapat ang baga ebidensyang iniharap laban sa dating Pangulo at tatagal naman itong nagpapatuloy na presentasyon ng 3 oras at magkakaroon lamang ali ng kada 1 oras na break. At bukas naman, February 27, 2026, araw po ng Biyernes yan, huling araw ng pagnig kung saan magbibigay ng closing statements ang depensa, prosecution, maging ang kinatawan ng mga biktima. At may 3 bagay dyan, Ali, kung dyan sa last day, pwedeng hindi confirm ang charges pero maaari pa rin magsubmit ng karagdagang ebidensya. Yung isa ay pagpalipan ang hearing para humingi ng karagdagang ebidensya o i-amend ang charges. At yung ikatlo, Ali, ay i-confirm ang charges at i-commit ang kaso sa full trial. Ali. At may 6 na pong araw, hindi ba? Bago ilabas nga yung desisyon kung confirmed o hindi, kung tutuloy sa trial, kung may sapat na ebidensya para tumuloy sa paglilitis ang kaso. 6 na pong araw. Ali, kaya medyo mahaba-habang proseso pa ito kung mapupunta sa full trial itong kaso ng dating Pangulo kasi may magkanahanap na butas ang kampo ni ng dating Pangulo, yung defense team ng dating Pangulo. Kabilang na yung video na ating nabanggit kanina nung day 1 na hindi naman daw konektado doon sa kaso pero ginamit ng walang pahintulot at umaalma ngayon yung may-ari dahil merong copyright issue sa nasabing video na nagamit pa sa hindi tama, Ali. Alright, maraming salamat Erlo Bringas, nag-uulat live